Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-188 na kabanata. Ang bagong kalaban. Nang maituro na ni Pilipa ang dorm, mabilis na nakita ni Alex ang kanyang room. Ang kanyang tatlong roommate ay tumingin sa kanya nang siya ay pumasok, at inisip na siya ay napunta sa maling room. Nang tawagan sila ng administration office at makumpirma ang bago nilang roommate. At nagsimulang ayusin ang kanyang gamit. Ang tatlo niyang roommate ay curious, dahil sa paglipat nito ng paaralan. Nagsinungaling siya sa mga ito, dahil ang kanyang pamilya ay mahirap, at ang Washington State University ay nagdagdag ng espesyal na pulisya, para sa mga katulad niya, na pinayagan lumipat. Nang makita ng tatlong lalaki na nakasuot si Alex ng mumurahin, ngunit bagong damit. Nagtanong ang mga ito sa kanyang background. Sinabi niya na nagtrabaho siya sa food truck ng 2 buwan, nitong summer, upang kumita. Lahat sila ay nagbigay ng simpatsya, at natutuwa sa pagiging mabuti nito. Sobrang nagigilty si Alex sa pagsisinungaling sa tatlong estudyante na may mababang kalooban. Natulog siya sa kanyang bagong dormitory ng gabing iyon. At nang sumunod na araw ay nagpunta siya sa classroom kasama ang kanyang roommates. Nakita siya ng tutor at kinausap siya ng privado sa loob ng opisina nito. Sa kanyang pagkabigla, ang kanyang tutor ay walang alam sa kanyang background at sa totoo niyang pagkatao. Talagang naniniwala ito na siya ay mahirap na estudyante, na bagong lipat sa Richmond University, dahil sa espesyal na pulisya sa kanilang Department Education. Ang tutor ay ipinakilala si Alex sa buong klase, at naging opisyal na estudyante ng Richmond University, Biology Department. Ang ibang estudyante ay inisip na siya ay mula sa isang mayamang pamilya, na kayang lumipat ng paaralan, pero nang makita nila na nakasuot ito ng mumurahing damit, mabilis na nawala ang interest nila dito. Ang iba ay pinagtatawanan ang kanyang damit, at nagpatawa sa kanyang lumang sapatos. Walang pakialam si Alex kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanya. Pagkatapos ng klase, umalis siya sa classroom, gusto niyang malaman kung saan ang klase ni Leona. Nang sandaling ipinakilala si Alex sa mga bago niyang kaklase, isa ring estudyante ang ipinakilala sa music department. Ang estudyante ay nakasuot ng black silky top, at maikling pink shirt. Ang kanyang mga braso at binti ay perpektong maputi. Mayroon itong mahabang buhok at mata na may payapang tubig, sa ilalim ng madilim na kalangitan. Sinabi ng tutor sa klase. Siya ay bagong estudyante, na inilapit sa ating klase, si Miss Leona Marvel. Dahil siya ay bago, pakiusap tulungan niyo siya at ingatan. Sige, tutulungan namin si Leona, sigaw ng ilan sa mga lalaki. Ang ilan sa mga estudyante ay nagbubulungan sa isa't isa. Sinabi ng isa, si Leona ay mula sa pamilya Marvel. Isa sila sa top 5 family sa Washington, D.C. Narinig ko na ang kanyang ama ay naghahanap ng mapapangasawa niya. Ang kaibigan nito ay masiglang sumagot. Wow, at ngayon ay nasa ating klase siya. Kung sino ang makakakuha ng puso niya, ay magiging kabilang sa Marvel family, at wala nang iintindihin pang kahit ano. Tumawa ang kaibigan niya at sinabi, nananaginip ka ba? Huwag mong isipin iyon. Hindi niya ikukonsidera ang isa sa atin. Tumigil ka sa pang-asar sa akin. Sa palagay ko sa buong paaralan, si Colin ang pinakamalakas na may pag-asa sa kanya, sumang-ayon naman ang kaibigan nito. Ipinakilala ni Leona ang sarili, at pagkatapos ay umupo. Maraming excited na lalaki ang mabilis na pumaligid sa kanya. Alam nilang wala silang pag-asa dito. At hindi naglakas loob na umupo sa tabi nito. Pero pakiramdam nila ay napakaswerte nila na maging kasama ito sa klase. Tiningnan ni Alex ang mga room isa-isa, at sa wakas ay nakita niya ang room ni Leona. Miss Marvel, wika niya nang makita ito. Nakaupo ito ng tahimik, at medyo na si self-conscious. Nang lumakad siya sa room nito, at lumapit. Ano ang ginagawa mo? Ilang mga lalaki ang tumayo, at hinarang siya. Binaliwala ni Alex ito, at nag-focus kay Leona.
Pero nang tumingin ito sa kanya, nakita niya sa mga mata nito, na nadidisappoint. Inisip niya na ilang beses sinabi nito na hindi siya si Debbie. Pero hindi ako nakinig. Baka siya ay nagsisimula ng magalit. Pakiramdam niya ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Masyado akong vulgar ngayong araw, sa isip niya. Ang paglapit sa kanyang unang araw sa paaralan, ay sa harap ng karamihan ay nagpagalit sa kanya. Tumingin siya sa huling pagkakataon at umalis sa classroom. Ang mga lalaki sa room ay nakita na pangit ang kanyang pananamit. Hindi pa nila ito nakikilala, o naririnig ang pangalan, sa nakaraan. Inisip nila na ito ay isang maliit na tangang talunan. At ang buong insidente ay isang biro. Nagpa-print si Alex ng class schedule ni Leona mula sa university website. Nagdesisyon siya na bisitahin ito kung kailan pwede makabuo ng magandang relasyon dito. Nanatili siyang kumbinsido, hanggat pinangangalagaan niya, mapapansin din siya ni Leona. Pinanood niya ito sa loob ng 3 araw at inoobserbahan ang lahat ng pinapasukan, nakikinig mabuti, at nililista ang ginagawa sa araw-araw. Bagaman maraming lalaki ang humahanga, walang naglalakas loob na magyayang lumabas dito. Sa ika-4 na araw, noong nagpunta siya upang hanapin ito pagkatapos ng klase, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa tabi nito. Ito ay si Colin, na nakita niya noong unang araw sa gate. Si Alex ay tumayo sa pintuan at pinanood sila habang nag-uusap. Naririnig niya na ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa musika. Ang mga mata ni Leona ay puno na pagtanggap, sinabi nito, marami kang alam sa musika. Kaunti lang ang alam ko kung ikukumpara sa iyo. Marahan itong sumagot. Miss Marvel, binubole mo ako. Marami pa akong dapat matutunan, pero napagtanto ko, ikaw at ako ay pareho ng hilig. Baka pwede tayong dalawa magkasabay. Ngumiti si Leona at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Colin. Nang mapatingin siya sa pintuan, nakita niya si Alex na nakatayo dito. Pero mabilis siyang bumaling sa iba at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Colin. Hindi siya nag-react sa presensya ni Alex. Ang puso ni Alex ay nanlamig ng ilang segundo, natulala at nakaramdam ng pagpapanik. Ikinuyong nito ang kamao ng mahigpit, at ang mga kuko ay bumaon sa laman ng kanyang palad, pero hindi niya ito naramdaman. Napansin ni Colin na nakatingin si Leona sa pintuan, at tumingin din siya sa direksyon na iyon. Nang makita niya si Alex na nakatingin ng magiliw, medyo nabigla siya noong una, at tumawa ng hindi pangkaraniwan. Hindi niya ito binigyan ng atensyon pa, sa pag-iisip na isa ito sa mga tagahanga. Sa isip niya, naiintindihan ko ang paghanga ng talunang ito, sa kanyang kagandahan. Pero hanggang doon na lang, paghanga lang at pantasya. Gusto ni Alex na pumunta dito at hiling si Leona palayo, pero alam niya na mas lalo itong magagalit sa kanya. Kailangan niyang maghintay. Sa panunood kay Colin at Leona sa pag-uusap at pagkamabutihan ng matagal, ang puso niya ay parang tinutusok ng patalim. Sinampal niya ng malakas ang pinto ng classroom, at bumalik sa dormitory. Buddy, ano ang nangyari? Tanong ni Eddie nang makita niya kung gaano kalungkot si Alex nang makabalik sa dorm. Ang 4 niyang roommates ay naging maayos at umubos ng maraming oras sa pag-uusap sa loob ng mga nakaraang araw. Alam ni Alex na wala sa kanila ang may sapat na pera. Maayos ako, at humiga na siya sa kanyang kama. Ang isip niya ay tuliro. Nang ma-imagine niya si Leona at Colin na magkasama. Mukhang hindi ka maayos, pero pinag-uusapan namin ang mga pangalan ng mga magpe-perform sa New Year party. Si Eddie ay isang secretary ng School Students Union, at pinapalakas nila ang loob ng mga estudyante na maging parte ng show. Pasensya na hindi ako sasali, casual na sagot ni Alex. Tumaas ang kilay ni Eddie, at sinabi, Buddy, maraming magagandang babae sa party. Kahit na ang mga talunang katulad natin, ay pwedeng mahilaw. Magagandang babae. Nang sinabi ni Eddie ito, tumingin si Alex dito. Iniisip niya kung pupunta si Leona sa party. May listahan ka ba, pwede ko bang makita? Inilabas ni Eddie ang program para sa party at iniabot kay Alex. Sinuri nito, at mabilis na nakita ang pangalan ni Leona, na naroon. Chasing Green Performer. Nang makita si Leona at Colin ay nakalista ng magkasama. Nakaramdam ng kirot sa puso si Alex. Pero isa itong magandang oportunidad upang makita siya muli. Isang oportunidad na gusto niyang makuha. Sinabi niya kay Eddie,
Isama mo ako sa listahan. Magiliw na wika kay Eddie, sinabi ko lang ang mga magagandang babae, at ngayon ay gusto mo nang sumama. Isinama niya si Alex sa listahan. Kinahapunan, nagpunta sila sa auditorium ng magkakasabay. Ang mga performer ay nagpa-practice doon, at ang mga mananayaw na magiging parte. Si Alex ay medyo nakaramdam ng pagod. Kaya umupo siya at sumandal. Lumipas ang oras, siya ay nagising mula sa musika. Kinuskus niya ang kanyang mata at tumingin sa kanyang paligid, at nakita ang maraming estudyante sa auditorium kasama niya. Ang iba sa kanila ay nasa entablado at nagpa-practice, ang iba naman ay nanonood at naghihintay sa kanilang upuan. Ang direktor ay gumagamit ng microphone upang maayos ang lahat. Sinabi nito mula sa microphone, "Colin at Leona, kayo na ang susunod, at isang beses lang ito. Wala na tayong maraming oras. Hayaan niyo si Colin muna ang unang humawak sa microphone." Ang performer ay binibigyan ng rehearsal time bago magsimula ang kanilang show. Si Leona at Colin ay dumating 10 minuto ang nakalipas. Kailangan nilang maghintay ng 2 oras bago sila sumalang. Pareho silang mula sa importanteng pamilya. Si Colin ay isang eligible na bachelor sa Washington at isa sa star student sa Richmond University. Habang si Leona naman ay mula sa top 5 family sa syudad. Ang direktor ay sobrang nape-pressure sa pagbibigay ng oras sa paghahanda. Ang mga ibang performer ay sinabihan na magbigay ng daan para kay Colin at Leona, upang makapag-practice. Marami sa kanila ay malakas na nagreklamo pero umalis na sila sa entablado. Si Colin at Leona ay nakaupo sa unang row ng mga audience, nag-uusap tungkol sa mga detalye ng kanilang performance. Nang makita nila na wala ng tao sa entablado para sa kanila, uminom si Colin sa kanyang soda can, at inilapag. Inimbitahan si Leona na umakyat sa entablado upang mag-practice. Nang makita niya sila na umakyat sa entablado, tumayo si Alex, at naglakad sa pagitan ng mga upuan. Nang makarating siya sa unang baitang, narinig niya si Leona na nagsimulang kumanta. Umupo siya sa upuan na nabakante, at tumingin sa taas ng entablado. Nakanta ni Leona ang 4 na linya ng maayos. Tapos ay huminto sa pagkanta at tumingin kay Colin. Si Colin ay maayos din ang pagkanta, na nakapagpabigla kay Alex. Siya ay maskulado at hindi inaasahan na may magandang boses. Pero ang mga taong walang alam sa musika, ay napagtanto na mayroon siyang magandang boses, at highly trained singer. Ang mga babae sa audience ay nanonood sa kanya ng may paghanga, na parang isa ng superstar. Nang aabutin na niya ang 2 huling linya, ay bigla siyang gumighay. Ang buong manonood ay nabigla at natahimik. Narinig nila ito at ang ibang mga estudyante ay tumawa. Pero huminto nang makita ang tao sa paligid ay nakatingin sa kanila. Kinagat nila ang labi at kinontrol ang pagtawa. Si Colin ay napahiya at ang mukha ay namula. Hindi siya naglakas loob tumingin kay Leona, dahil hindi niya makakaya ang reaksyon nito. Sa kabutihang palad walang tumatawa. At si Colin ay nagsimulang kumanta muli, na parang walang nangyari. Biglang hindi napigil ang tumawa ni Alex. Nakahanap siya ng dahilan sa pagkanta nito, upang tawanan ng gusto. Masaya siya na halos hindi mapigilan ang kanyang pagtawa. Ika-189 na kabanata. Ang simula ng gulo. Sa sandaling iyon, ang auditorium ay tahimik, at ang pagtawa ni Alex ay malakas at malupit. Tumingin si Colin kay Alex, na may hinanakit. Tumingin siya ng may paghihinala kay Leona at nakita na ito ay naaaliw, na lalong nagpagalit sa kanya. Inisip ng direktor na masama ang ugali ni Alex, at nagmadali siyang tumakbo sa gitna ng entablado, itinuro siya at sinabi ng malakas sa microphone. "Ano ang tinatawa mo? Ano ang tinatawa ko?" Pag-ulit ni Alex. Alam niya na nanonood si Leona, at ayaw niyang isipin nito na siya ay mayabang. "Obvious naman na pinagtatawanan mo ang pagsinok ni Colin, bakit hindi ka pa umamin?" Wika ng direktor. "Kung alam mo ang pinagtatawanan ko, bakit kailangan mo pa akong tanungin?" Sagot ni Alex. Ang mukha ng direktor ay namula, habang tumingin kay Colin. Nang makita kung gaano kagalit si Colin sa kanya, masyado siyang nabalisa. Tumingin si Colin kay Alex na galit. "Kung tatawa ka pa muli, itatapon kita palabas dito." Si Alex ay nakakaramdam ng inis sa sarili.
Una, ang lalaking ito ay lumalapit sa kanyang girlfriend, at ngayon ay kinakausap siya bilang mababa nito. Ngumisi siya at sinabi, "Tatawa ako kapag gusto ko, paano mo ako mapipigilan?" Kadalasan si Alex ay tahimik at nananatiling magalang kahit na siya ay galit. Pero siya ay sobrang depressed kay Colin, at hindi niya mapigilan ang sarili sa pagiging mayabang. Nang marinig ng ibang mga estudyante na may lakas ng loob ito humarap kay Colin. Na-surprise sila, nagalit, at namangha. Hindi sila na-impress kay Alex. Sinabi ng isang estudyante, "Ang lalaking ito ay baliw. Sino siya? Ano ang kanyang background?" Hindi ako makapaniwala na lumalaban siya kay Colin. "Isang tanga," sagot ng kaibigan nito. Ang unang estudyante ay excited na nagpatuloy. "Tingnan mo siya, nakasuot lang ng mumurahing damit. Isa siyang talunan. At may lakas ng loob lumaban kay Colin. Kaya siyang wasakin ni Colin." Ngumisi si Colin at sinabi kay Alex, "Hindi ko aaksayahin ang oras ko sa isang talunan na tulad mo." Pagkatapos ay tumawag siya ng tao mula sa backstage upang tumawag ng security, at palabasin ang talunang ito. Ang head of security ay dumating kasama ang dalawang tauhan nito, at sinabi, "Walang problema Colin. Babantayan ko ang lalaking ito. Kukuhain na namin siya ngayon." Tumingin si Alex kay Colin at sinabi, "Sandali. Colin, ano ang karapatan mo na paalisin ako?" Si Colin ay mapagmalaking tao. Gusto niyang sabihin, "Dahil sa impluwensya ko, may karapatan ako sa anumang gusto kong gawin." Pero bigla niyang naalala na si Leona ay napapanood ang lahat. Natatakot siya na baka mainis ito sa kanyang pagiging arrogante, kaya pinalitan niya ang dapat na sasabihin. "Hindi ka nagpunta dito upang mag-practice. Ginugulo mo kami sa pag-iensayo. Kaya kailangan mo nang umalis." "Sino ang nagsabi na hindi ako kasama sa pagpa-practice?" tanong ni Alex. "Ako si Alex, at makikita mo ang pangalan ko sa listahan. Tingnan mo sa sarili mo kung hindi ka naniniwala. Walang kwenta, nakita ko na ang listahan. Natatandaan kita," wika ng direktor. "Nagsasabi ba siya ng totoo?" tanong ni Colin, habang lumingon sa direktor. Na mabilis na kinuha ang program at nagsimulang hanapin ang pangalan ni Alex. Ilang sandali, ang kanyang mukha ay natulala. Bumulong ito sa mahinang boses. Pagkatapos ay tumingin kay Colin, at sinabi, "Totoo, ang kanyang pangalan ay nasa listahan, isa siya sa inyong dancers." Ano? Kinuha nito sa direktor ang listahan, at nakita ang pangalan ni Alex ng sarili niyang mata. Galit siyang tumingin dito, at nang ngumiti si Alex pabalik, hindi na niya makontrol ang sarili. Sinabi nito, "Okay, nasa listahan ka, pero sinasabi ko sa iyo ngayon na umalis ka na. Hindi kita kailangan na sumayaw para sa amin. Kapag pinaalis mo ako, sinisira mo ang iyong performance. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ako pumirma upang tulungan ka. Pumirma ako dahil kay Leona," wika ni Alex. "Hindi ka rin kailangan ni Leona, ngayon ay umalis ka na," wika ni Colin. Tumingin siya kay Leona at nakitang balisa na nakatingin kay Alex. Medyo nabigla siya, at masasabi niya, mula sa mukha nito na kilala niya ang lalaki. Tapos ay naalala niya ito na nakatayo sa pintuan ng classroom, ilang araw ang nakalipas, habang kinikilala si Leona. Napaisip siya kung ano ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. "Leona, gusto mo ba siyang sumayaw kasama mo?" tanong ni Colin na medyo guilty. Naglakas loob tumingin si Alex kay Leona. Natatakot siya na baka paalisin din siya nito. Nagtitigan sila, ang mga mata ni Leona ay nagtataka, galit, naiinis, at walang magawa. Simpleng nakatingin si Alex dito, at hindi umiwas ng tingin. "Hindi ko alam," sagot ni Leona. Ang mga mata niya ay sumingkit, at sinabi sa mahinang boses, "Ikaw ang magpasya." Tumingin muli si Colin kay Alex. Naramdaman niya na parang naging tinak siya sa kanyang sarili. Naiinis siya dahil hindi kinuha ni Leona ang oportunidad na paalisin si Alex noong kaya niya. Naramdaman niya na parang natalo na siya. "Sige, dahil nandito ka na, bibigyan kita ng chance. Ang kanta na ihahanda namin ngayon ay Malibsi. Kailangan namin ng dancers na magaling at nababagay, nag-aalangan ako na baka hindi mo kaya." Tahimik na tumingin si Alex kay Colin at inisip, "Alam ko na malakas ako, pero paano mo ako gustong subukan?" Sinabi ni Colin, "May pagsusuri ako sa iyo.
kung mapapatumbo mo ako. Papayagan kitang sumali, gusto mo bang maglakas loob sumubok? Ang lahat ay tumawa at tumingin kay Alex. Naniniwala sila na hindi ito papayag sa hamon ni Colin. Papalag ba siya, sabi ng isang estudyante? Hindi ako naniniwala na lalaban siya, sagot ng kaibigan. Sige pretty boy, ipakita mo ang pinakakaya mo, sigaw ng isang estudyante. Tumayo si Alex at naglakad sa isang gilid. Ang mga manonood ay tumingin sa kanya, at umaasa na aalis na siya. Ngumisi ang lahat dahil sa pagiging talunan, at paghahamon kay Colin, pero hindi pumayag sa hamon nito. Pero si Alex ay hindi umalis, pumunta ito sa entablado at ang lahat ay nabigla. Hindi nila alam ang totoong pagkakakilanlan nito, at iniisip na siya ay masyadong mayabang. Marahan siyang lumapit kay Colin, habang papalapit din ang direktor na may dalang microphone. Ang mga manonood ay namangha nang humarang ito kay Alex at tumayo sa harapan nito. Sinigawan siya sa pamamagitan ng microphone. Isa kang tangang talunan. Wala kang kwenta at ngayon ay naghahamon ka pa. Ano ang iniisip mo? Ako ang direktor dito, at inuutusan kita na umalis na ngayon. Umalis ka na, hindi ka namin kailangan dito. Itinulak ni Alex ang balikat ng direktor, at natumbo ito. Ang ilang mga estudyante ay lumapit upang tumulong. Handa silang lumaban ng sabay-sabay, pero pinigilan ito ni Colin. Sa harapan ni Leona, determinado si Colin na panatilihin ang kanyang sarili, pero gusto niya ring turuan ng leksyon si Alex. Sinabi ng direktor kay Alex. Siguro ay hindi mo alam na si Colin ay nag-participate sa National Youth Game nakaraang taon, at nanalo sa Taekwondo ng 2nd place. Wala kang pagkakataon na matalo siya. Mas mabuti sa iyo na umalis ngayon nang hindi napapahiya. Upang papurihan siya ni Colin, ang direktor ay pinag-aralan ang kanyang background sa nakaraan. Nang marinig ng iba na si Colin ay isang Taekwondo expert, naiintindihan nila kung ano ang balak nito kay Alex. Gusto nilang makita ang mga susunod na pangyayari. Hindi pinansin ni Alex ang direktor, at nagpatuloy lumapit kay Colin. Biglang humarang si Leona, at bumulong. Tumigil ka na, hindi ito mahalaga. Hindi niya gustong mag-away ang mga lalaking ito. Nang marinig niya si Colin na isang Taekwondo expert, masyado siyang nag-alala na baka masaktan ng lubha si Alex. Okay lang, kaya kung lumaban sa kanya, tahimik na sagot ni Alex. Bagaman medyo hindi siya sigurado kung tutuloy, nang sabihin ni Leona na huwag. Leona, umalis ka na. Huwag kang mag-alala, susubukan ko lang siya. Hindi ko siseryosohin ang pananakit sa kanya, wika ni Colin. Maliwanag na confident siyang mananalo. At kumundat sa lalaking nasa tabi niya, at ang lalaki ay hinila si Leona na nakaharang. Handa ka na ba? Tanong ni Colin kay Alex. Kung gusto mo talaga ng laban, handa na ako. Siyempre isa itong walang kwenta, sagot nito. Iwasan mong mapangili, galit na binetukan ni Colin, pagkatapos ay sinuntok niya ito sa mukha. Totoo na si Colin ay muntik nang manalo sa Taekwondo Youth Game, at ang kanyang atake ay walang awa. Si Alex ay mabilis na umilag paatras papunta sa gilid, pero si Colin ay mas mabilis at tinamaan siya muli nito. Hindi siya tinamaan sa mukha, pero tumama ito ng malakas sa kanyang leeg. Si Alex ay nakaramdam ng matinding sakit. Ang lahat ng nanonood ay nag-cheer. Ang maliit na tall unang iyon ay mabilis na matatalo ni Colin, sabi ng isang lalaki. Ang akala ko dahil naglakas loob siyang umakyat, ay may kakayahan siya, pero mukhang nagkamali ako. Siya ay naging target lang ni Colin. Malalamog lamang siya. Si Leona ay sobrang nabalisa ng tinamaan ito sa mukha, pinagsaklob niya ang kanyang dalawang kamay, at tumingin ng kinakabahan sa dalawang lalaki, na naglalaban sa entablado. Ginamit ni Colin ang siko upang sikuhin ito ng malakas sa dibdib, si Alex ay nahirapan mabawi ang kanyang paghinga. Nang tumama ang balikat nito kay Alex, napaatras ito ng ilang hakbang. Si Alex ay na-outbalance at muntik nang bumagsak. Ngumisi si Colin, bata, hindi ka malakas, wala ka sa forma upang sumayaw para sa amin. Mas mabuti pang umalis ka na, habang kaya mo pa. Tumingin si Alex kay Leona, at napansin na medyo kalmado na ito. Napagtanto niya na, gusto nito tanggapin ang oportunidad na umatras, upang maiwasan ang malalang injury. Naiinis siya dito, na si Leona ay kumbinsido na siya ay matatalo.
Sa alab ng kanyang puso, sinabi niya kay Colin, oras na para tapusin ito. Pagkatapos ay nagmadali si Alex sumugod dito. Ayaw ni Colin na lumala pa ang laban na ito. Gusto niyang turuan ng leksyon si Alex, pero natatakot siyang masira ang kanyang impresyon kay Leona. Masakit ito para sa kanya. Sinubukan niya itong mapasuko, pero si Alex ay sinubukan atakehin siya. Ngumiti si Colin sa kanyang sarili at sa isip niya. Leona, ngayon ay hindi muna ako pwedeng sisihin sa kung ano man ang mangyayari. Gusto ko siyang tulungan, pero ang arroganting ito ay tanga, hindi niya tatanggapin na siya ay walang laban hanggat hindi siya natatalo. Ngayon ay wala na akong pagpipilian kundi turuan siyang magdusa. Umilag siya sa atake ni Alex, at alam niya na ang kanyang kalaban ay walang oras at hindi kaagad makakaikot upang idepensa ang kanyang sarili. Sinipa niya ito ng malakas sa hita, at dahilan upang mawalan ito ng balanse, at bumagsak. Sumigaw si Colin ng malakas at handa ng bagsakan si Alex, habang nahihirapan na nakahiga. Huwag malakas na sigaw ni Leona. Tumingin si Colin sa mukha nitong natatakot, at mabilis na huminto sa kanyang gagawin. Binigyan na lamang niya ito ng malakas na sipa. Tumingin ito pababa, at sinabi, kalimutan mo na ang pagsasayaw kasama namin, tolunan. Pagkatapos ay pumunta na ito kay Leona. Nakahiga, nasipa, at ngayon ay narinig niya ang mga pang-iinsultong salita, si Alex ay ganap na inalipusta sa harapan ni Leona. Nakaramdam siya ng guilty, at galit sa kanyang sarili. Binaliwala niya ang sakit sa kanyang katawan. Mabilis siyang tumayo at lumakad papunta kay Colin. At isinuntok ng malakas ang kanyang kamao sa likod ng ulo. Si Alex ay lumapit mula sa likod. Narinig ni Colin na sumigaw ang mga tao ng babala, tiningnan niya ito. Medyo nahuli na siya, at tumama ang suntok ni Alex sa kanyang tainga, na dahilan upang magdugo. Humawak siya sa kanyang ulo at ang kanyang puso ay puno ng paghihiganti. Sa isip niya sa pagkakataon ngayon, ay hindi na siya magpapakita ng awa. Masama niyang sinabi, talagang ayaw mo na mabuhay. Ika-170 na kabanata. Ang Volunteers. Si Colin ay tumayo sa kanyang fighting stand, at handang suntukin si Alex, na hindi na masyadong confident. Alam na niya ngayon na hindi niya kayang talunin ang kalaban sa patas na paraan. Umatras siya at katulad ng pinlano niya, si Colin ay hindi nag-alangan na umatras. Kinuha ni Alex ang pagkakataon at sinuntok ito ng malakas sa dibdib. Ang dahilan kung bakit tinamaan si Alex ay dahil sa pagiging mayabang nito at nawalan siya ng control sa sarili. Nag-isip siya ng kaunti tungkol sa kanyang kalaban, at tapusin ito ng mabilis sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Pero biglang sinuntok muli siya ni Alex. Nakakaramdam siya ng pagkapahiya, at lalong nagalit. Bastardo ka, sigaw ni Colin nang hindi nag-iisip. Ang mga manonood ay napaatras. Sa Richmond University, siya ay may perpektong imahe ng isang maginoong lalaki. Wala pang nakakakita sa kanya na magalit o magmura. Nabawi niya ang kanyang sarili at tumayo ng taekwondo stand. Pinanatili ang mata nito na nakatingin kay Alex, habang dahan-dahan lumalapit. Alam ni Alex na isa itong martial arts expert, at alam niyang kailangan mag-ingat, at dahan-dahan siyang umatras. Sumigaw si Colin nang medyo malapit na ito kay Alex. Nakatayo ito sa kanyang isang kaliwang paa at itinaas ang kanang paa sa ere sa harapan ng ulo ni Alex. Nang sisipain na niya ito sa mukha, bigla niyang naramdaman na ang kanyang paa ay pinalipit dahilan upang bumagsak ang buong katawan niya. Nahulaan ni Alex na mangyayari ito, at mabilis siyang kumilos, habang nasa taas pa ang paa ni Colin. Lumapit siya at niyakap ito ng direkta, at tumayo ng tuwid, at itinapon ang kalaban sa likod. Si Colin ay sumigaw ng 2 yarda na ang layo kay Alex. Sa kabutihan ang mga paa ni Colin ay matibay at nagawang makabawi upang hindi matumbo. Sumugod ito kay Alex at tumalon, at sipain ng malakas si Alex sa dibdib. Ito ay ang Taekwondo flying kick na specialty ni Colin. Ang galaw na ito ay nagbigay sa kanya ng maraming puntos nang sumali siya sa youth game. Sapat na ito upang tapusin ang kanyang kalaban. Plano niyang sipain si Alex ng malakas sa ulo, sapat ito upang mawalan ito ng malay at mabiyak ang bungo. Pero inaasahan na ni Alex ang kanyang atake. Habang nasa itaas pa ito, si Alex ay lumungod sa ilalim niya, upang iwasan ang sipa.
Si Colin ay namangha, sinipa siya ni Alex mula sa ilalim. Nawala ang balanse ni Colin at bumagsak. Pagkatapos ng ilang paggulong siya ay huminto. Ang hindi niya alam si Alex ay may ilang combat training. Pinalaki siya kung paano ipagtatanggol ang kanyang sarili sa patalim, at maraming oras ang iginugo sa practice ng pagbato ng patalim sa mga gumagalaw na target. Ang resulta, ay na-develop ang mahusay na obserbasyon at pag-predict na kakayahan. Bagaman ang atake ni Colin ay may kakayahan, nagsimula naman ito mula sa malayo, na nakapagbigay kay Alex ma-predict kung ano ang gagawin nito. Hindi lang maiwasan ni Alex ang atake ni Colin, nagamit rin niya ito bilang momentum laban sa kanya. Nag-alala ang isang supporter ni Colin, tinanong niya ito, "Okay ka lang? Bilisan nyo, tulungan ninyo si Colin tumayo, utos ng iba." Maraming tao ang pumaikot dito at tumulong. Si Leona ay lumapit din ng mabilis dito, at sinuri kong nasaktan. "Okay lang ako," wika niya sa lahat. "Na-distract lang ako." Bagaman siya ay natalo, hindi niya tinanggap na mas magaling lumaban si Alex kaysa sa kanya. "Colin, pwede na ba ako maging dancer sa inyong program ngayon?" Proud na wika ni Alex. Sinabi ni Colin na makakasali siya sa pagsasayaw kung mapapabagsak siya nito. "Ano, gusto mo pa rin ba maging dancer?" "Umalis ka na," galit na sagot nito. "Colin, gusto mo ba ako tumawag ng iba mula sa sports department upang talunin ang batang ito?" Suggest ng isang kaibigan ni Colin. Nang tumingin ng ibang tao kay Alex, napansin niya na pati si Leona ay nakatingin sa kanya, na may pagkadismaya. Napaisip siya at nasaktan sa ekspresyon nito. Malamig na tumingin si Colin kay Alex at sinabi sa direktor, "Hayaan niyo siyang maging dancer sa ating program." At pagkatapos ay tinulungan siya ni Leona na bumaba na sa entablado. Ayaw niya na si Alex ay manatili, pero pinahahalagahan niya ang kasunduan nito sa kanya, at magmumukha siyang mababa sa harapan ni Leona, kung babawiin niya ito. Karamihan sa mga manonood ay kaibigan ni Colin, wala silang nararamdaman kay Alex kundi paghamak. Iniisip nila na ito ay walang galang. Hinamak siya ng direktor at sinigawan na umalis sa entablado. Pinilit ni Alex manatiling kalmado. Tahimik siyang nagpunta sa backstage at nakakita ng upuan, umupo siya at huminga ng malalim ng ilang beses. Si Colin ay nakaupo rin sa backstage. Si Leona ay nakatayo sa tabi nito, tinatanong kung may masakit, at papahiran niya ng ointment ang injury. Nang makita ito ni Alex, pumulo ang kanyang dugo. Siya rin ay sugatan sa laban, pero si Leona ay nag-aalala lang kay Colin. Hindi lang iyon, ginagamot din ito ang sugat niya. Si Alex ay umupo sa kanyang bangko at naghintay ng matagal. Kahit na umalis si Colin, hindi lumapit si Leona upang suriin si Alex. Hindi makapaniwala si Alex na gumawa siya ng maraming efforts para lang maging dancer sa kanyang palabas. Ang sumunod na araw ay Martes. At walang klase sa hapon. Si Alex ay pupunta sa auditorium upang mag-practice, pero ang rehearsal ay kanselado, dahil sa injury ni Colin. Si Alex ay walang ginagawa, nakahiga sa kanyang kama, at naiinip. Nang biglang makatanggap ng tawag mula kay Filipo. Inimbitahan siya nito na samahan siya sa syudad, wala naman siyang ginagawa kaya sumama siya. Sa gate ng university nakita ni Alex si Felipe na naghihintay sa kanya. Nakapantalon ito at mukhang sobrang masigla. Sinabi nito, "Gusto kong sumama ka sa akin sa Olympic Park. Pipirma ako upang mag-volunteer." Volunteer? Curious na tanong ni Alex. "Oo, ang Washington Olympic Games ay malapit nang magsimula. Nakita ko sa website na kumukuha sila ng volunteers na kayang magsalita ng foreign languages. Maganda itong pagkakataon upang kumita ng ekstrang pera, at maganda itong experience. Ang volunteers ay magkakaroon din ng certificate na magiging maganda sa ating resume." Mula siya sa isang modest mapamilya, at alam niya na kailangan niyang magtrabaho ng mabuti, upang masiguro ang kanyang sarili na magkaroon ng magandang career. "Mukhang maganda yan. Masaya ako na sumama sa iyo." Ngumiti si Alex at tumawag ng taxi, upang dalihin sila sa Olympic Park. Nang makarating sila sa lugar, mabilis nilang nakita ang volunteer sign-up. Nasa malaking pasukan ito ng gymnasium sa parke, at may halos 100 tao na ang nakapila at naghihintay. Maraming lamesa ang nakapila, kung saan magre-register ang mga aplikante. Nang si Alex ay naghanap ng bathroom, si Filipa ay pumila.
Pagkatapos ng ilang sandali may tumawag sa kanya. Felipe dito. Nakilala niya ang boses, ito ay si Miriam. Nang makita niya si Miriam lumapit siya at umupo sa tabi nito. Mula ng insidente sa Ruby Hotel silang dalawa ay wala pang kontak. Si Miriam ay nakaramdam ng hiya na tawagan si Felipe, at ayaw ni Felipe na mas lalong mahirapan si Miriam. Nakita ko na kasama mo na pumunta dito si Alex ngayon. Si Miriam ay nagpunta rin upang mag-sign up bilang volunteer. Pero ginawa lang niya ito dahil iniisip niya na baka mabigyan siya ng pagkakataon makakilala ng mga mayaman, mula sa ibang mga bansa. Nakita niya si Alex at Felipe nang dumating. Pero dahil sa nangyari sa hotel, nagtatago siya kay Alex, at ayaw niya itong makita siya. Nang makita niya ito na pupunta ito sa bathroom, kinuha niya ang oportunidad na kausap si Felipe. Noong nasa Ruby Hotel, nakita niya si Ken at ang misteryosang babae na tinulungan si Alex. Gusto niyang malaman kung sino at saan sila galing, at kung ano ang relasyon nito kay Alex. Naghinala siya na mayroon kakaiba sa kanya, kaysa sa iniisip ng lahat. Sa mga nakaraang araw, si Miriam ay nag-isip mabuti. Nakakita siya ng maraming impormasyon kay Ken mula sa internet, at nalaman niya na makapangyarihang tao ito, at kumbinsido siya na ang babae ay mas makapangyarihan. At tinulungan nilang dalawa si Alex. Desperado siyang malaman ang tunay na pagkatao nito. Nagkakamali ka. Sinabi ko sa kanya na samahan ako sa pagpirma dito. Magkaibigan lang kami, paliwanag ni Felipe. Akala ko ay nag-aaral siya sa New York. Bakit mo siya kinaibigan? Tanong ni Miriam. Lumipat na siya sa Richmond. Sinabi niya sa akin na ang babaeng tumulong sa kanya sa Ruby Hotel, ng araw na iyon, ay tinulungan din siya mag-transfer sa university, wika ni Felipe. Gusto kong tanungin sa iyo ito. Alam mo ba kung ano ang relasyon ni Alex kay Ken Stokes at sa babae sa Ruby Hotel? Si Alex ba talaga ay isang mahirap na estudyante, o baka may itinatago siya sa atin? Desperado siyang malaman kung ano ang nangyayari. Kalimutan mo na. Masyado kang nag-iisip. Sinabi sa akin ni Alex na si Ken at yung babae ay tinulungan siya dahil nakilala niya ito, noong bumili ng pancake sa kanilang stall, at naawa sa kanya. Nang makita nila ito sa hotel, nagdesisyon silang tulungan ito. Wala silang kinalaman kay Alex, wika ni Felipe. Talaga. Kaya ni Alex lumapit kay Ken. Ano pa? Binigyan ba siya ng pera ni Ken? Umiling si Felipe at sinabi. Hindi. Nagkataon lang na nagkakilala sila. Paano mo nalaman ang ibang mga tungkol kay Ken, at bakit mo tinatanong kung may relasyon sila ni Alex? Masyado kang nag-iisip. So si Alex ay isa talagang talunan. Napatunayan na ni Miriam. Sa narinig niya tungkol kay Alex na hindi ito katulad ng iniisip niya. Hindi niya alam kung magiging masaya o madi-disappoint. Hinawakan ni Felipe ang kamay nito at sinabi, Miriam, huwag kang magsalita ng ganyan, kaibigan ko siya. Isa pa walang dahilan upang mag-away kayong dalawa. Kapag bumalik na siya, maging maayos na kayo. Makipag-ayos sa kanya. Felipe, madali sabihin iyan, pero alalahanin mo, ikaw ang unang umalis noong araw na iyon. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa akin noong huli? Kailangan kong kumain sa pamamagitan ng kamay at humigop ng soup sa sahig. Umaagos ito sa aking baba, hanggang sa aking damit. Kahit na ang buhok ko ay naging marumi, at ang buong katawan ko ay amoy kanin. Tinawag ako na talunan ni Lester sa harap ng lahat at sinipa palabas. Sobra akong nainsulto noong araw na iyon. At sino ang lahat ng gumawa sa akin noon? Kasalanan nito lahat ni Alex. Pinamumuhian ko siya. Hindi ako makikipagkaibigan sa kanya. Emosyonal na wika ni Miriam. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mata ay basa ng luha. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.